Hello mga ka-legit Dover Cats! Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa at ngayong araw ay pag-uusapan natin ito dahil may good news na hatid. Ito pong legal counsel ng TBJ. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating mga updates, of course, nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, at legit Dover Cats natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat po ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagsubaybay sa palagian nating updates araw-araw. So may pa-face reveal na tayo. So, salamat po kasi marami pong nagko-comment pa dyan sa ating comment section. Mr. Celebrity Updates, please pa-face reveal naman tayo. Mahihain kasi ang lola niya kaya pa-picture muna tayo, diba? So, yung araw nga pag-usapan na tayo, diretso na po tayo dito sa ating pong usapin kung saan meron nga pong magandang balita ang legal counsel ng TBJ. Kasi matapos po yung kanila pong kahapon kasi nagsimula na po yung panibagong hearing, no? Kung saan nagsalita po yung kampo ng tape at iniharap po nila yung kanila mga patawag dito, yung mga testigo. Ayan. So, according po dito kay Attorney Maggie Abraham Garduque, na iniharap po nilang kahapon si Mr. Vincent Busio, na siya pong isa sa mga itinuturo nilang testigo, nagbigay po siya ng statement, no? At inaasahan din po na magtitestigo din daw di umano ang isa sa pinakamalapit sa puso ng TBJ, ito pong si Miss Maluchowa Pagay. Pero yun po 50-50 pa. Kasi nga 'di ba parang nung nalaman po ni Miss Chowa yun, parang yung nagtaka siya. Kaya hindi naman daw di umano siya kumakausap ng kahit sino doon. Parang lang yun parang pambulaga lang talaga yun ni Miss Maggie. Kaya nga tuloy, ang tawag tuloy ng ilan sa mga legit Dover Cats dito kay Miss Maggie, pala desisyon ng taon. Ay nako! Yun. So ngayong araw nga ay meron nga pong good news na hatid ito pong legal counsel kasi kahapon po nung iniharap po nila kanila mga testigo ay sinabi po ng kanila pong attorney na si Attorney Buko, no, na ang kumbaga parang yung battle po nila ngayon, ang kanila, wala pa sila sa pinaka main case, which is ang main case kasi is yung kaso na inihain po ni Miss Jenny Pere na isa po sa mga executive ng tape, no? Dati po siyang executive ng tape at naghain po sila ng copyright, no? Yun po yung isa sa pinakamalaking kaso na kailangan nilang harapin dahil po para lang to remind you, ito po yung case na ginamit po nila ng ilang araw yung mga videos and images na kung saan naroon ng TBJ without the consent of that particular person to that video, no? Yun po yung inahabol nila. Kaya nga sabi po ni Tito Sen na sabi niya gano'n, sa kanila na ang trademark pero sa kanila ang copyright. So yun po yung yun po yung kinaglalabanan ngayon. At gusto po makuha yan ng ating pong dating Senator Tito Soto, no? So, ang good news po, sabi po na ni Attorney sa Divina Law na bago po matapos ang September, they make it sure na talagang pupunta na sila sa pinaka-main case. Ibig sabihin, ang mga kaso po na kanila pong inaharap ngayon is yung patungkol pa rin po dun sa YouTube channel, isa po yan. And paglalahad ng kanilang mga testamento at mga ebidensya, no? Kasi naghain na po ng evidence. Ito pong TBJ. And ngayong linggo ay naghain naman po ng evidence ang tape. Pero ang pinaka-bottom line dyan, never po talagang humaharap ang tape sa hukuman, Hindi po sila humaharap. Di sila pumupunta doon para sila ay kumausap ng... Kasi kung tutuusin naman talaga, wala naman talaga silang alam doon dahil yung tatay po nila ang mismong kausap ni Mr. Tobiera noong mga panahon na yun. Kaya tuloy, sinapagkatiwala po nila ngayon dito po kay Miss Maggie Garduque yung kaso na yun. So, mind you, hindi po haharap yan dyan sa korte dahil nagtatago po sila sa saya ni Attorney Maggie Garduque. My God!
At syempre ngayong araw naman, medyo maiinis kayo dito kasi nung meron po kasing nag-comment na parang galit na galit po sa isang vlogger, no? Dito po sa YouTube. Ito po bagong vlogger lang kasi parang napakakunti pa lang ng subscriber niya at siya po ay followers ni Isko. No, ng dating mayor ng Maynila na si Isko Moreno. Tapos ang nakakainis pa, ang tawag niya po dito kay Mayor Jose Manalo ay fake mayor daw. Ang galing, palakpakan natin siya. Ang galing-galing niya. At hindi lang po yun, kiniintriga pa nila na ito daw pong si Mayor Vico Soto ay hindi pinapayagan ang Gisa Gedli na sumugod dun po sa lugar ng Pasig na bagay na nilinaw po ng kampo ni Labosing na wala pong katotohanan yun dahil lahat po ay malaya, no, na makapunta sa Pasig kasi para lang po sa kaunawaan ng lahat na hindi po si Mayor Vico Soto ang nagmamay-ari ng Pasig. Diyos ko naman, bakit naman gagawin niya ni Mayor Vico? Nasira po siya sa tao. Ganda-ganda po ng record netong si Mayor Vico. Tapos ngayon sinisiraan ng ilan sa mga hindi naman credible na vlogger, na gumagawa lang ng ingay sa social media. Dahil kaparehas po nila yung mga amo nila na laos, 'di ba? Yan po yung ilan sa mga pinapakalat na fake news dyan na hindi raw sila welcome. Samantala, kinang beses na po silang sumugod sa Pasig, no? At meron po silang pinuntahan doon na parang may nakaburol na patay. Para lang po, maliwanagan kayo. Then nakaburol pong patay doon. Tapos binigyan po nitong si Yorme, no, ng 10,000 parang pakikiramay, So, ibig sabihin, hindi po totoo yun na pinagbabawal sila pumasok sa baluarte ng Pasig. Kung dati po nangyari yan sa EAT, kung matatandaan po ninyo, ito pong yung si Eusebio, mayor po ng Pasig, pinagbawal niya po ang Itbulaga doon na pumasok diyan sa Pasig kasi nga nabalitaan niya na si Mayor Vico Soto ay tatakbo bilang mayor at napakalakas po ni Vico noon. Ngayon, syempre, dahil parang feeling niya kinukompetensya siya at kalaban niya, pinersonal niya, pati po ang Itbulaga, kaya yun, hindi niya pinayagan. Pero this time, malaya na po sila. So ngayon naman, bago tayo magtapos, ay mag-comment muna or magbasa tayo ng mga komento ninyo. Sabi ni Skyler, manid pa kasi studio ng TV5 or TVJ, kaya dapat hindi na natin natapos. Sabi ni Julito Paulo, yan totoo karma na sinasabi, di mo iniisip ang katayuan mo sa tape. Nabuo sa masamang paraan at masama ang binubuli ang purig E18 in general sa taot oras ever since. Kayo talaga fake ang simula hanggang ngayon. True. Ewan ko na lang kung magtatagal pa itong noong time na to, kasi parang kahit nakuha man nilang lahat trademark, kunin mo na ang lahat sa akin, sabi ng kanta. Pero never mong makukuha ang suporta na 100% support ng mga legit Dabber God. Sabi po ni Domingo, buti nga sa'yo, sana mawala ka na sa showbiz, wala kang kwentang tawa at ama. Pasay, no? Tuloy ngayon, nahuhusgahan po siya mula ulo hanggang paa pero medyo naglaylo siya ngayon. Sabi naman po ni Skyler, maliit pa kasi ay inulit lang natin siya. So anyways, maraming pong salamat sa inyong mga komento at huwag niyo pong tigilan na mag-comment dyan sa comment section kung ano po yung mga saloobin ninyo, ano po yung gusto nyong malaman, At salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. God bless everyone!